It's an honor to introduce to you Honorable Maria Rona Cristina Piang Flores. Siya ang municipal mayor dito sa peaceful town of Upi in Maguindanao del Norte. Sabi nga niya, ayaw niya dating dito yung role niya dahil yung father niya, si MP Piang ngayon ng BARM, he is considered to be the father of Upi. So, it's an honor na marinig natin yung mga inclusive governance practices ng UP. So, ma'am, could we start with yung approach nyo ng leadership dito sa UP? So, hello po. Magandang hapon po muli. Actually po, kami po dito sa UP, kumbaga, yung Center of Leadership and Governance po namin, people-centered po talaga kami and more on people's participation po talaga. Kasi naniniwala po tayo na when you involve people in your governance, eventually po, lahat ng mga programa at lahat ng mga gusto mong mangyari po sa lugar mo ay talagang magkakaroon po ng katuparan. It's because your people will cooperate and everyone will protect po what is within UP po, parang ganun. All the programs po na gusto mong i-implement po dito sa bayan po. Parang ganun. What's unique kasi about UP, ma'am, is tri-people. Truly tri-people siya. And tri-people siya na ang majority ng populace are IPs, the Tidurais. Yes. Yun yung unique dito. And you are a Tiduray. So, yeah, I am. Full. I have po pala half. Because my mother is an Ilongga and my father is IP, Tiduray. Pero ma'am, growing up, did you ano yung mindset mo noon na ano ba tong UP noon nung growing up? Yeah, actually before po kasi, siguro mga MP starts in politics 1992 and I was in my elementary days pa po before. Before po, hindi talaga ako into politics. Parang I don't care sa usaping politics po. Kasi parang simple lang po, nasanay po kami sa simpleng buhay na makakain ng 3 beses sa isang araw and makahelp sa people. Parang ganun po yung routine namin. And before, hindi ko po naiintindihan talaga yung role po na bakit kailangan pa ng father ko pumasok sa politics and kumbaga kinain na lahat ng politika yung office yung time niya po. And noong mga time na yun po, parang sabi ko, bakit ganun unfair na ay yung mga ibang bata, dapat nasa elementary days, pag may mga activities sa school, nandoon yung parents, tapos yung amin, wala, parang ganun. Pero as time goes by po, parang eventually naintindihan ko po na pumasok po siya, it's not because para sa sarili niya, but because of the people po who asked him na kung pwede po enter siya into politics and help po yung mga fellow IPs po namin na kahit papano. Nung before po kasi, yung discrimination po talaga is very malakas. So, eventually po, nung inaccept niya po yung challenge to lead po dito sa aming bayan, parang doon po nagsimula na yung other fellow IPs din po namin ay kumbaga nagkaroon ng self-confidence na boost po yung moral to go out and show po the world what they can do po. Parang ganun. Yung mga capabilities din po nila na kahit IP po kami, kaya namin at meron po kami kakayahan to do everything. Parang ganun po. And to excel po sa lahat po ng mga bagay po. Parang ganun. Kasi ma'am, this is the first IP-dominated town na I've sensed a strong confidence kasi sabi mo IP lang kami. Palagi nyo kasing sinasabi yun, di ba? Before, ganun talaga po. Yun yung kuan Pero dito buhay na buhay yung bayan And in a sea of conflict, ito yung nakita ko talaga na na sabi mo na lang hindi pa siya 100% peaceful, pero nandun. Generally peaceful lang po. Generally peaceful siya na this is Maguindanao del Norte. Yeah. And
Sige, ma'am. Sige. Siguro po, I think, siguro kaya po kami ganito dito sa OP, it's because yung sa governance, nandun po yung inclusivity sa amin. Irregardless po na we are IP dominated po, pero we include everyone, including our Moro and brothers, ay mga settlers po, and Moro brothers po namin, sa governance po namin. And yun na nga po sabi ko, kaya kahit diverse culture po kami, hindi kami nagkakaroon ng conflict. It's because nagkakaintindihan kami, nagkakaisa kami, nagkakausap kami po kung ano po yung gusto naming mangyari po dito sa aming bayan ng UP po. So siguro lucky lang po kami kasi dito sa aming bayan po very supportive and talagang cooperative po yung mga people namin po. Yeah, mag-definition of terms tayo kasi tri-people, para sa mga hindi walang tri-people, Yeah, ang tri-people dito, Moro, settlers. settlers. So, And- definition of terms. Ano yung settlers, ma'am? Settlers composed po ng different tribes na po yan. May Ilocano, Ilonggo, Tagalog, and siguro yung mga other pa po na mga tribes po na punta po dito sa amin na dito nakapag-asawa at dito na nanirahan po. Pero usually yun po yung settlers lang po para at least wala kaming hindi siya specific po. When you say settlers, lahat po nang nabilong sa mga settler group kasama na po yan. Parang ganun. And then yung majority are the Tedorais. Yeah, IPs po. Tedoray po talaga. So ito, ma'am, ang heartland ng Tedorais? Ito ba? Dito sa UP talaga masabi mong center ng Tedoray culture or saan pinakamarami? Actually po, if i-compare namin, mas marami po ang South UP na IP talaga na community po. Second lang po si UP sa South kasi nung na-separate po kasi yung South, so halos lahat po ng sa upper barangays po talaga ng mga barangay doon, halos mga IP po talaga yung mga nagsettle po doon. So kami po dito parang although IP po yung aming marami po dito, pero nahaluan na din po ng mga Moro and settler po ng mga brothers din. So, kaya nung nag-start po si MP before, yun po talaga yung naging concept niya ng governance, yung tri-people po talaga. Kasi para at least hindi po kami magka-problema po kasi walang nale-left out po, parang ganon. Everyone is included, inclusive po talaga yung governance po na meron dito po. Parang ganon. Happy people, ma'am, dito ngayon. Talaga parang kanina, ilang araw pa lang ako dito, 2 araw pa lang. Pero nakikita ko yung hindi yung kumbaga merong stability ng paghinga ng mga tao Yes. Na hindi yung meron palaging yung iba kasi napuntahan ko may alertness na hindi mo maintindihan. Siguro sir, I think yun po yung price na nakukuha ng mga constituents namin because yung place po namin ay hindi naman totally but generally peaceful. Of course, with the help po ng aming mga security sector po, included na po yung aming army, PNP, and everyone po na yung aming mga first multiplier po talaga. So malaking bagay po yung presence din po talaga na uniformed men sa isang lugar po para po yung sinasabi nating peace and order is talaga pong not totally man ma-achieve, at least ma-stabilize lang po natin at maging mapayapa po yung isang lugar po. Stabilize talaga yung po, malaking bagay po yun. Sige nga bang puntahan nga natin yung highly successful na small arms and light weapons program niyo with Aspire. Kasi Yes, I'm really impressed. Super impressed. And then, nakaparada na nga yung 600 firearms ni ni Sir. Colonel Gumabaw doon Yes po. Pero sabi na father mo kasi, nung una, hindi daw siya kumbinsido sa programa. Pero kasi binalik-balikan siya ni na Sir So inexplain sa kanya yung kuan po. So eventually. Pero kasi ako naman po with MP kasi when you talk of peace and order kasi I think hindi talaga siya magdadalawang isip to support po kung anong klaseng program po ang meron, parang ganun po. Pero ma'am parang 600 firearms na voluntarily i-surrender. Yes po. Hindi lang naman buong UP yun Kumbaga ilang barangay lang yun di ba? May tatlo sir na pilot barangay. Pero other barangays po. individuals na yun. Yes po. Yes po. 23.
Kasi nagustuhan ko yung term ni Colonel Gumabaw na one less firearm na nandyan sa labas, in the wild, is one less firearm for violence, na potential Yeah, violence. that's true po talaga, sir. Kasi sabi ko nga po, yung mga 600 plus na yun, kung hindi na-surrender yun, siguro ilang buhay din po ang pwedeng maklaim po nun eh. Pero sabi ko nga, yun lang din, kasi sabi ko, I think it's an indication din po na peace-loving rin talaga yung mga people din po namin. That's why they voluntarily surrender din po. And sabi ko nga po kasi very maganda yung program ng SALW with Aspire po na funded with partner with UNDP po. Kasi sabi ko, aside from surrendering your firearms, meron siyang kaakibat kasi na livelihood aspect po eh. So, minsan kasi sa mga programs natin, mahirap din namang although pwede naman, kaya lang minsan mahirap mag-convince eh kung let's say, sabihin mo lang sa tao, sige, surrender mo yan, tapos wala ka naman pong in support kung after nun, kung ano yung, di ba, parang ganun po. So, with that po, so pag nag-surrender sila, in the end po, makakakuha po sila ng livelihood assistance. So, at least, nasa second phase na ata, last phase na yun, sir, no? Oh, so, at least, una-una po, nakakuha po sila ng mga food packs, and then next po yung, may equivalent po kasi na monetary po yung mga sinasurrender nila, and parang meron po yung group po sila, and meron po silang nakuha na mga tractors and trucks. Kami nga po sa LG, meron nga rin po kaming isang meron din po kaming incentive rin po na natanggap from that project po na commuter truck po. So sabi ko, yun po gagamitin namin eventually to help din po yung mga people din po namin na naging participant din po doon sa program po. So actually, yung sabi na sir, 3 barangays lang yung gipilot sa amin before. That's Ganasi, Mirab, and Kibleg. Pero ang sabi naman po ni Aspire, not necessarily within the 3 barangays lang po. Yung mga adjacent naman po, pwede naman po. So, very happy din po ako kasi very successful din po yung campaign. Kasi nga po sabi ko, yung mga partners namin, very masigasig din po talaga na i-push din po yung program. Lalo na po yung sa ating 57th IB sa pamumuno po ni Lieutenant Colonel Gumabaw po talaga. Ito si Sir. Tsaka po ng kasamahan niya din po. And then sa other partners din po natin sa ating security sector po with UPMPS and other po sa continuous din po na parang kumbaga symposium ba tawag doon or yung pagpaintindi po, pag-convince sa mga people po with regards to that program po. Parang ganyan. Kasi ma'am, pwede mong pag-usapan natin yung modality or yung partner na nag-lead nito, which is yung Aspire, which is Japan funded. Yeah, diba, UNDP po. UNDP. Then, so parang, di ba, ano siya hindi ganun kalaki yung ginastos niya rito, yet ang laki ng relatively compared to the other programs. Yeah. Huwag na nating, pero other programs, napakalaki ng other programs. Pero kung computein mo itong output nitong X amount of investment nila. Hindi ma-compared sa laki ng sa iba. Sa iba, which is meaning this can be cheaper. Yeah. Can be, medyo hindi siya ganun kamahal dapat. Yes. Kung with the right, sige nga ma'am, ikwento nyo muna yung government of Japan assistance sa inyo na I think it's the magic sauce na may UNDP and then may na may UNDP with the Aspire project po talaga. Malaking help din po sila kasi at least mas lalo pong na-upgrade, kumbaga na mas na-strengthen po yung campaign po namin with regards sa SALW sa aming mga partners po sa security sector po. Kaya nga po, sabi ko siguro malaking bagay yung livelihood, but aside from that, sabi ko kanina po, it's because the people themselves feels na mahalaga yung kapayapaan kasi nararamdaman po nila kung ano po yung benefit pag mapayapa po yung isang lugar. Parang ganun lang naman po siguro. Kasi talaga may benefit pa rin dapat. Hindi yung sinurrender ko babay na. Wala. Yes, parang ganun po. Kasi di ba parang ganun ba? At least hindi natin iniwan hanging yung tao natin. Parang ganun lang naman po. So with that dagdag incentive po na nakuha nila. So at least kahit pa paano po, kumbaga may mapagsimulan po sila ulit na kumbaga hindi na nila out na doon sa una nila nagikuan po, ibang direction na naman po yung tatahakin nila with that livelihood po na nakuha po nila with that SALW kuan po.
per project. Parang ganun. Ma'am, And kumusta malaking bagay po yun sa peace and order din po na. Malaking tulong po talaga yun sa peace and order po sa bayan namin. ma'am, kasi kita ko kanina mga baril, sabi ko, grabe to. One of this, I mean, I've seen it Yeah. all. One of this can kill. Yes, Several. opo. Pero So- kumusta naman, ma'am, ang 57 Infantry Battalion Ha? dito sa... So ako naman po sir, actually personally po wala po talaga masabi kasi very supportive po talaga sila sa lahat po ng mga projects po ng local government. Hindi lang po sa usapin ng security and peace and order po. Kasi kahit may mga community outreach, may mga community programs ko kami, medical missions and everything, lagi po sila nandyan na nag-support po sa aming LGU. That's why po kami sa part po ng LGU, hindi din po kami nagdadalawang isip to support din po si 57th IB kasi nakikita naman po namin na talagang they do their work din po. Kumbaga, biyad na nga po minsan sa mandate nila yung ginagawa nila. So, we really appreciate that po. And very big po na factor din po that, kung bakit po na-enjoy po ng OPNs po yung ganitong peaceful community po because din po sa help din po and presence din po ng mga uniform men natin po like sa 57th IB po. May tourist spots dito, ma'am. Yeah po, meron po kami. So, dinidevelop pa lang din po kasi namin, sir. So, meron kami Ranao Pilayan Falls. Most probably sa ngayon yun, medyo marami nang pumupunta po. Pero unti-unti po namin dinadagdagan ng mga facilities para totally na po talaga naming ma-open na din po talaga sa lahat. And income generating din po para sa amin din po. And sabi ko naman po yung mga nakukuha namin, binabalik din naman natin sa tao through projects and kuan lang din naman. Parang ganun lang. Ma'am, I'll be the one of the first to advertise kung saan dyan na yung ano nyo. Sure po. Tourism nyo You can visit po. Meron naman po kaming page and we will announce it officially po if we're ready to open it to the kumbaga nationwide na po. So sa ngayon po, within mga adjacent lang po muna yung Pero okay pumupunta. naman siya. Yes po, pwede naman din puntahan po. Kaya lang, hindi pa lang siya totally complete sa mga facilities po. Kasi alam niyo naman po, ang programming minsan sa LGU, hindi naman isang budgetan, di ba po? So, every year po, we do a lot of budget po para magdagdagan po ang facilities po doon. Parang ganun na naman. And minsan po, malaking indication din po pag may mga ganun ka na maraming pumapasok. And isang factor din po yun, peace and order din po yung kinikonsider kasi minsan ng tourist din natin to go sa isang lugar po. Parang ganun. Totoo yan, ma'am. Di ba po? Totoo talaga yan. Totoo Sabi yan. nga po, peace ang key sa development po ng isang lugar. Parang ganun. Pero sabi nga natin minsan, madali lang siyang sabihin, mahirap po siyang gawin, mahirap siyang ma-realize. Pero hindi naman po siya mahirap ma-realize pag sama-sama at tulong-tulong lang naman po yung mga concerned agencies din po na para ma-achieve po natin talaga yung sinasabi nating peaceful community kung saan bawat isa po makapamuhay ng matiwasay po at maka-enjoy po sila kahit maglakad sila sa gabi, parang ganun po. At isang way din po yun para mag-boost po ang economy ng isang lugar po. Parang ganun lang naman. Ma'am, ganit. For my final question, ma'am. So, Can you address this to our kababayan who feel na pag sinabi Maguindanao blank na agad. Na ako Parang mismo hirap ngayon na. I am a witness to UPPs. yeah. So, and thanks to you and your dad. And of course So, to thanks to my people. friend Colonel Gumabaw. Yes po. And to the people po talaga ng UP. That's Sige nga ma'am, ano mo nga na welcome to Maguindanao del Norte and sige nga ma'am. Sige po. So everyone po, welcome to the new Maguindanao. Although nasa stigma, meron po kaming stereotyping na when you say Maguindanao, magulo and kumbaga puro barilan. Now po, try to visit Maguindanao po and ngayon po yung Maguindanao is kumbaga I can say Magandanao. And Maguindanao now is kumbaga peaceful and marami po kayong pwedeng mabisitang mga lugar na kung saan mag-enjoy po kayo. So try to visit UP po and you can say po na talagang yung Maguindanao po is talagang
hindi mo na siya mas-stereotype as magulo, but you can say when you go to Maguindanao, I love this place and I wanna go back to this place po. So thank you so much. Thank you, ma'am. That I can totally say of UP. Thank you, ma'am. Thank you, sir.